Pasintabi po sa mga nanananghalian ngayong bakasyon at mainit ang panahon, maraming bata ang nagkakahawaan ng kuto. Sa isang barangay sa Caloocan, pinagtulungan ng mga residente at mga miyembro ng isang women's club ang pagtatanggal ng kuto sa mga chikiting. Balitang hatid ni Isay Reyes. Tirik man ang araw, tuloy pa rin ang paglalaro ng mga chikiting na ito sa Barangay 177 Caloocan City. Sinusulit ang kanilang bakasyon, yun nga lang sa ganitong panahon din, nauuso ang kuto. Kaya matapos ang habulan, kutuhan naman ang inatupag nila. Pag nagkakuto rin po ako, mahahawa rin po. Tapos kukutuhan naman po ako ng mama ko. Pag nandira ako sa kanila, wala akong kaibigan. Ngayong summer, kalaro mo lahat may kuto. Ready ka na bang magkakuto? Opo. O, sino-sino dito maraming kuto? Nako, anong pakiramdam ng maraming kuto? Para maagapan ng hawaan, pinagtulungan ng magkakabarangay at ng women's club na ito ang pagtanggal ng kutot sa mga bata. Isa-isa silang sinampo at ginupitan ng buhok. Well, pagbuklat mo pa lang, talagang namumulaklak sa lisa. Tapos pag tinignan mo yung mga anit, mga nagagapang ang mga kuto, ganun sila karami. Binibigyan namin sila ng payo kung paano iwasan sa pamamagitan ng pag-shampoo. Meron tayong nabibiling shampoo para talaga sa kuto. Tapos pinagugupitan namin sila para hindi na dumami yung kuto niya. Tapos yung mga magulang papatawag namin para explain sa kanila kung paano iwasan ito dahil kakalat ito sa bahay nila. Ayon sa Barangay Health Officer na si Dr. Edgar Abines, madali raw mahawa ng kuto tuwing magdidikit ang ulo sa pagtulog o paglalaro at kung naghihiraman ng personal na gamit tulad ng suklay at sombrero. Gaya ng nangyari sa mag-inang sina Aling Gloria at Nofa na magkatabing natutulog. Pag kinakamot mo ang katikat, tapos pag inano kong ganun, may mga dugo. Mula nung magkatabi na kami, kinabukasan ang kati-kati na ng aking ulo dahil sa sobrang dami ng lisa at saka mga kuto. Para mamatay ang kuto, dapat gumamit ng shampoo na may pyrethrin tulad ng ginagamit sa batang ito. Medyo ibabad lang po ng shampoo ng ilang minuto bago i-rinse. Okay? Para naman po maiwasan ang kuto, kailangan po laging malinis ang ating buhok sa pamamagitan ng araw-araw na paliligo at huwag mag-share ng mga gamit tulad ng suklay, sombrero, unan. At pag medyo mahaba na po ng buhok, kailangan laging nagpapagupit tulad ng ginagawa sa batang ito. Isay Reyes, GMA News.